Magandang hapon po. Paalala po sa mga magulang at maging sa mga bata na huwag basta-basta makikipag-usap sa mga hindi kakilala. Sa Maynila, huli kamang pambibiktima ng isang lalaki sa mga batang babae. Ang lalaki tila gumagamit umano ng hipnotismo para sumama sa kanya mga batang babae. Nakatutok si Jomer Apresto. Aakalain mong magkakilala ang lalaki nakabisikleta at batang babae na nahagip sa CCTV sa P. Guevara Street sa Santa Cruz, Maynila noong hapon ng March 11. Pero ang lalaki, magnanakaw pala. Sa malapitang anggulo, may kita na may kinukuha siya mula sa bewang ng 8 anyos na babae. Cellphone na pala ito ng biktima na may nakaipit pang 1,000 piso. Ayon sa ina ng bata, nanghingi ng perang anak at nagpaalam na bibili ng merienda sa tapat ng kanilang bahay. Pero kalahating oras bago nakabalik ang anak na umiiyak. Natangay na pala ang gadget ng bata ng lalaki na nagpanggap umanong kakilala nila. Sumama daw po siya, isosoli yung plancha namin. Ang pangalan daw, Topper. Yun daw po yung binanggit sa kanya. Mula sa Oroqueta, naglakad ang lalaki at biktima hanggang sa P. Guevara Street. Dito na niya kinuha ang aabot sa 9,000 pesos na halaga ng cellphone at pera ng bata. May kita rin sa video na may hawak na karton ng bata habang pinipilit niyang maiwan ito sa bangketa. Sa hindi malamang dahilan, napapayag niya ang bata na huwag sumunod sa kanya. Umaga naman ng March 19, nahuli kamang lalaki sa bahagi naman ng Punta Santa Ana, Maynila. Pareho sila ng damit at sombrero ng lalaking nagnakaw sa Santa Cruz. Sinundan niya ng tingin ng 11 anyos na babae na bibili lang ng ulam noon sa karinderya. Lumapit siya sa bata pero umalis din kalaunan. Hinintay niya pala sa kanto ang bata. Ang sumunod na eksena, kasama na niyang naglalakad ang bata. Isang kakilala ang nakakita sa bata habang nakasakay na sa bisikleta ng lalaki. Nag-alala raw ang kakilala dahil inaamoy-amoy ng lalaki ang buhok ng bata. Tinanong niya, kilala mo ba yan? Hindi. Pinababa niya yung anak ko. Nilagay niya po sa gilid niya, inawaan niya. Agad daw tumakas ang lalaki. Ayon sa barangay, kagaya sa nangyari sa naunang biktima, nagpanggap di nakakilala ng lalaki ang nanay ng bata. May ginawa rin daw ang lalaki kaya niya tuluyang napasama ang biktima. Parang hipnotismo. No, pumitik na ganyan na susunod ka na. Halika na. Sumunod na lang din daw siya. Isa pang magulang ang nakausap namin at sinabing nabiktima rin ang kaparehong lalaki ang kanilang 9 anyos na anak na babae noong 2022. Muli raw na numbalik ang kanyang galit sa lalaki nang mapanood sa balita ang sinapit ng iba pang biktima. Napapayag niya raw ang bata na sumama sa kanya papunta sa isang eskinita. Nipuhan niya ng ilang beses. Dinakma niya yung isa lang ng katawan niya, pati sombrero niya. Mula nung naipuhan niya yung anak ko nung matagal na. Gayon pa rin yung sombrerong gamit niya. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Ayon sa mga magulang ng mga biktima, nag-iwan ng trauma sa kanilang mga anak ang nangyari. Panawagan nila sa pulisya at lokal na pamahalaan na mahuli ng lalaki upang hindi na makapambiktima pa. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag na Manila LGU at Manila Police District. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras.